Hello guys, nandito na naman ako at syempre, good morning muna dyan at good evening dito. Okay guys, ito pag-usapan natin sapagkat talagang pag-usapan natin ang katrayduran nitong 8 senador pero tumutok lang tayo sa 2 siyam na senador na siyang bumoto na sumasang-ayon pa sa China. Itong mga balugang ito, mga pro-China itong mga inayupak na to. Pero mag-focus lang tayo rito sa 2 ito O kaya mag-focus tayo talaga dito kay Marco Beta. Ito guys hayagan hayagan talaga ang pambabastos, pambabalahura nitong senador na ito na miyembro ng Iglesia ni Cristo, pambabalahura sa ating mga kababayan, pambabalahura sa ating bansa, pambabalahura sa mga opisyal ng ating gobyerno. Bakit ko sinabing hayagang pambabalahura, pambabastos ang ginagawa nito? Sa bagay, pagmumukha na lang nito talagang hindi mo na pagkakatiwalaan Nagkataon lang na naging senador ito. Itong si Marco Beta, di ba? Itong pagsang-ayon niya sa China, pagtatanggol niya sa China, wag na nating isama yung pagtatanggol niya sa mga diskaya. Ito na lang sa usaping China muna tayo. Itong pagtatanggol niya sa China at pinapalabas pa niya na si Taruela pa ang may kasalanan. What the heck? Di ba? Talagang hayagang pagtatraidor sa ating bansa. Etong 2, pati ito, isama mo na itong si Dagot. Itong 2 ito, wala na itong mabuting ginawa at matinong ginawa sa ating Senado. Ang dapat lang mga ito expulsion na Sa totoo lang sa aming mga kongresista dyan, sa mga senador, hindi ba pwedeng amyendahan yun na yung batas natin sa treason? Kasi yung batas natin sa treason, effective lang ang treason kapag may gulo. Hindi ba pwedeng amyendahan na ito at gawing kasalanan din ang pagtatraidor sa bansa? Yung mga style makapili, yung modern makapili ngayon, dapat yan ay makasuhan ng treason. Kaya lang, paano mo nga kakasuhan ng treason kung ang treason ay epektibo lang tuwing may gera? Yung ating batas sa treason, parang 1937 pa yata yun. Pag hindi ako nagkakamali, correct me if I'm wrong, pero basta matagal na yun. Panahon na para amyendahan. At sa aming mga mambabatas dyan, kami nananawagan, pakiamyendahan nyo na. At gawin ninyong inspirasyon itong si Marco Beta. Para makabuo kayo ng magandang batas para sa treason, wag na kayong lumayo. Gamitin yung inspirasyon at itong si Marco Beta at itong si Dagot. Siguradong makakabuo kayo ng magandang batas laban sa treason. Tingnan nyo lang ang pagmumukha nito. Araw-araw, tingnan nyo lang ang pagmumukha nito ni Marco Beta. Talagang sabi mo, dapat talaga, kung halimbawa, ikaw kongresista, ako kongresista, ako senador, pag tinignan ko lang ang mukha nito ni Marco Beta tsaka nito ni Dagot, sasabihin ko, tama. Gumawa nga tayo, amyendahan na natin ang batas natin sa treason. At hindi lang basta amyenda ang gawin natin, palakasin natin ang palakasin natin ang penalty. Gawin natin na yung penalty nito, hindi lang kulong dahil wala nga tayong bitay, gawin natin kulong, life without parole. Gawing napakabigat na kasalanan dahil ito ay pagtatraidor sa bansa. Isipin mo yung ginagawa nila, mas kinakampihan pa nila ang China. Maliwanag na pagtatraidor at ito pa proud pa sila. Isipin mo, tsaka sana may magsampa ng etik. Kasi itong mga aksyon nitong si Marco Beta, nitong mga nakaraan, sa totoo lang, ito ay conduct of unbecoming na Kumbaga dapat may magsampa rito ng ethics complaint Sa totoo lang sampahan dapat ito ng ethics complaint sila Marco Beta. Kagaya niya yung pagpunta niya
pagpunta niya without coordination sa DFA o kung sa sino pa mang ahensya natin, ano siya, nirepresenta ba niya ang buong Pilipinas? At nakipag-ugnayan siya, nakipag-meeting siya dito sa anong tawag dito? Sa China, anong tawag nila rito? Ambassador ng China? Tama ba yun? Tapos nakikipag-usap, nakikipag-deal ka? Aba, parang ano lang yan, parang kay Fentaboy lang yan, yung inamin niya, Binibini Baklang Hari, may secret deal, Hindi kaya ito ay may secret deal na. Kaya nga, napaka-traitor nito, hinayupak na to, no? Dapat dito talaga, dapat ito, makasampa ng kaso sa ethics, tsaka, mga kongresista tulad ng sinabi ko, mga mambabatas namin, paki-update nyo naman ang batas natin sa treason ng masampulan ito. Hindi lang naman ito ang mga traidor sa bayan, madami yan, di ba? Sila Pokis, itong sila Meow Meow, itong si Lipiste, traidor din sa bayan yan. Napakadami nila, si Celis, mga didilis, mga traidor sa bayan yan ang mga modernong makapili. Pero wag ka nang lumayo, wag na po kayong lumayo. Ang tingnan nyo na lang ay itong si Marcobeta at makakabuo na kayo ng magandang batas para sa treason. Tingnan nyo lang ang pagmumukha ni Marcobeta, baka sa isang araw lang, buo na agad yan Bakit? Kumbaga sa materyales, andyan na lahat ng materyales. Kumpleto na. Wala na nga hanapin pa. Kumbaga sa gagawa ng bahay, kumpleto na. Nandyan na. Hindi mo na kailangan pumunta pa sa hardware o bumili pa ng kung ano-ano. Lahat ng kakailanganin mo, nandyan na. Ganon din sa pag-amend ng batas ng treason, no? Tumingin ka lang sa mukha ni Marcobeta, ay naku po, Rudy. What the heck? Kompleto na. May bonus pa. Pag tumingin ka pa dito kay Robin the Goat Padilla, madadagdagan pa. Mas gaganda pa. Baka sabihin nyo, pwede bang wag, hindi lang basta life at life without parole lang gawin natin. Gawin natin double life without parole na. Bakit? Sa sobrang motivasyon ninyo. Sa sobrang motivated kayo, pag nakita nyo talaga itong dalawang ito, si Marcobeta at si The Goat, talagang sasabihin niyo, nako, mabilis maipasa itong amendment ng treason law natin. Diba? Wag na kayong mag-isip, wag na kayong mag-brainstorm. Hindi nyo na kailangan mag-brainstorm, mga mambabatas, mga congressman, mga senador. Hindi nyo na kailangan mag-brainstorm para humanap pa kayo ng mga batas o materyales para sa gagawin ninyong pag-amyenda. No need! Tulad ng sinabi ko, tingnan lang ang mukha ni Marcobeta at ni Robin Padilla, suabe, in punto. Meron na agad kayong batas na para i-amenda sa treason. Ganun kadali. Mukha pa lang yan treason, talagang makapili na What the heck, no? Kaya, anyway, kudos sa 15 senador na talagang sumuporta sa pagtataguyod at pagtatanggol sa ating karagatan at sa ating mga dito kay Latariela, no, sa ating mga opisyal ng gobyerno, no, sa ating Coast Guards. Kudos sa inyo sa 15 ito na pinangungunahan nila Kiko Pangilinan, nila Rizon Tiveros, Erwin Tulfo. Kudos sa inyo sa 15. Kahit nandyan si Jinggoy, syempre give credit where credit is due rin. So pasalamatin din natin si Jinggoy. Pero Jinggay pala. Hindi pa tapos ang flood control mo, akala mo. Pero salamat na rin at bumoto ka against sa China. So kudos sa 15 ito. At doon sa siyam na pro-China, sana kunin na kayo ni Tanay. Mga traidor kayo. Yun lang. Sa mga bobong didilis dyan at may sayad, ang tatay nyo ay karton. Ang tatay nyo ay voice. Natili kayo mga may sayad. So, may sayad ay laging high blood. Bye!